Tangawin yan. Doon sinabi ni Bato, yung kay Trump, labot sila. Yung mga tumulong sa arrest ni Digong, labot sila kay nakakatawa Lolo Trump. Pathetic, no? Ang pathetic nila. They're so pathetic. Tapos si Amy invoking yung kabataan. Kailangan malaman ng kabataan ang tama at saka mali sa hearing niya. Doon malalaman sa hearing niya. No? Tapos si Alan Peter pumunta hanggang Taiwan. No, binanatan yung statement ni Browner. Bakit daw tayo nakikialam sa Taiwan? May one China policy tayo. So he totally missed the point. Bakit tayo naghahanda para i-rescue yung ating 250,000 Filipinos And baka bombayin yung Batanes and Cagayan and EDCA bases in the Philippines. Saan pumupunta yung yung discussion nila. They're running out of ammunition. Yun yung binanggit ko kay Richard kahapon, di ba? Richard, na ang problema talaga when you have politicians na magaling magpaikot-ikot ng facts to create their truth. Narrative, The narrative, that narrative, it actually confuses the masses na hindi lang, parang nagmimix yung sabi ni Alan Peter Cayetano, baka totoo yun. Hindi. Factually, there is a certain thing happening, pero he can create a truth that makes sense if hindi mo maintindihan yung nuances ng sinasabi niya. Hindi kaya mga problema niya, para ma-confuse yung masses, kailangan manood yung masses. Hindi naman wala nga. So they're hitting the wall, di ba? Yeah, right now. Mababa lang yung viewership. So it was an epic fail. At this point, Kaya nga, sana, at saka hindi lang yun. Di ba humingi sila ng supina para sa mga executive department? Hindi ginawa ni Cheese. Wala na. Dinidefine na sila, di ba? Dinribble na ni Cheese. Sabi niya, kahit ako ay abogado, ay ipapasa ko sa aking legal department. Ako itong usapin ng executive. Magaling talaga si Cheese mag-survive, no? Ng sabina, no? Magaling siya mag-survive. Dahil, tawa ko, yan yung classic na dribble, di ba? Although, nagtapon siya ng ilang mga crumbs. Ayan na naman. I agree with them. Ayan na naman tayo. Hindi issue rito ang subjudice. Nag-agree siya. Parang gusto rin niya ma-maintain yung kanyang... Ayan na naman tayo. You can see Cheese a mile away. Sir Ronald, nakita mo, meron ng AI, how it started, how it's going. Ito si Amy noon, namamangka sa dalawang ilog, tapos ngayon, namamangka sa lupa. Exactly. Now, nasa Reddit na yan. So, yung mga Reddit people na fans, shout out by the way sa mga Reddit fans natin, I'm listening to you. Ginawa nila yan based sa discussion natin. Ito, expectation, reality. Namamangka sa lupa. Natin yung Senate survey. Tinignan ko yung kay Amy, grabe yung bagsak niya talagang Oy, may chismis Pag ganun yung rating siya, talagang wala na to si Amy today. May chismis hindi ko sinasabi ko si Amy yan, pero may nagsabi na mayroon isang senador na nagsialisan yung kanyang staff dahil sinking ship na daw yung campaign niya. At ang kutob ng tao, si Amy Marcos daw yun. Dami nagre-resign daw. Kung mag-aalisan dahil mataas ang sahod sa Senate. Well, baka 13, 14, 15, 16, may 17th month pay pa yan. Well, unless mas malaking bayad sa mga ibang senador na mananalo actually. Di ba? Yun. At baka hindi Karen yung kanilang boss, di ba? I'm sure that also helps. What's the point na may 17-month ka pero 10 times a day ka binabastos? Ginaganyan lang. Pero alam mo, ako pinanood ko yung second Senate hearing. Paano ka may-engganyo doon sa apat? Yeah. Di ba? Paano ka? Di ba? Sorry, nakakabobo. Nakakabobo yung argumento na binibigay nila. So, wala na yun eh. Parang sub-Saharan Africa. Wala akong sinasabi Tapos na yung news cycle. Tapos dadagdagan mo na naman. Sa akin yan yung mga persona trapo dyan na ginagamit yung issue na yan para yung persona non grata tayo, alam niyo na naman. Ikaw yung pinapersona non grata mo. Pero sa totoo lang, ito yung dapat. Bahala sila, as if naman. Sir Ronald, kamusta naman buhay ni Attorney Jinggoy? Mukhang sumabla yung Sandigan Bayan moves niya na ipa-dismiss yung kanyang... Because he's a convicted, right? He's a convicted. Kasi napaka-overwhelming yung evidence Yeah. Yun yung problema niya. Si Bong Revilla, may fall guy. Tapos namatay na yung fall guy sa kulungan. Yung chief of staff na di ba? Ito, pero yung pera napunta sa kanya? Pinababayad siya. Si Bong Revilla convicted yun Pinapasole. Na-absuelto siya. Yung chief of staff niya Weird yung kaso niya. Yeah. Na-absuelto siya.
yung kanyang chief of staff naging fall guy, pero pinagbabayad pa rin 150, 170 million pesos. Kaya weird yung pag-absorb. Weird talaga. Kaya, only in the Philippines. Kaya nakita mo joke ng iba pag nandun daw siya. Pero hindi ka daw guilty. Sabi niya, hindi ko naman kasalanan, nilagay niya sa account ko. Kasalanan niya, basta ako, wala akong masabi. Kaya nakita mo yung joke, pag andun daw siya, tinatago ng tao yung mga bags nila. Ang sama ng mga tao. Nakakaputot siya, wala pa rin eh. Pero mga mananalin, malaking chance yan. Hindi ko alam kung anong status ng kaso ni Gigi Reyes. Si Gigi Reyes. Di ba tapos na? Inayos na? Hindi pa tapos ko siya. Alam ko, nabigyan lang siya ng temporary freedom. Habeas corpus case yun eh. Di ba kay Enrile yan? Hindi, si Gigi Reyes sila. Kay Enrile yan, di ba? Yung kay Enrile ay iba yung pan sa kanya. Parang old age yung kanya. No. I mean, hindi ba close siya kay Enrile? He's the chief of staff. Exactly. So, that's what I'm saying. Nakulong siya ng 10 years. Yes. Yeah, yun pero lang. alam ko, hindi pa tapos yung kaso. Hindi pa rin. Yung palang problema. Parang Jinggoy case yan eh. So, si Jinggoy walang chief of staff na pwede ipakulong na isa sa kanya. Yung palang purpose ng chief of staff. I'm not too sure. Parang nakapirma siya the signature, yun nangyari. Now, I want to talk about two key things which I raised earlier kagabi, and I think this is very important. So I was talking to some people from different camps and sabi nila, okay, let's be realistic. Pagdating sa Team Liwanag, tawagin natin, mukhang Bam and Kiko lang talaga may chance. Now, of course, we hope more. But sino pa yun sa Team Liwanag? No, Kiko, Heidi Mendoza, basically hindi either Marcos or DDS camp. I just call it Team Liwanag. Basta anyone outside Sa Ronald, mamaya na yung mga sectarian fights mo with mga kabayan and all, okay? Anyway, ang point ng iba dyan is, the base case scenario is 9-2-1, meaning 9 na alyansa, 2 opposition, and then Bongo, basically. Because otherwise, there's a very high possibility na baka 5 or 6 lang manalo sa alyansa, and then 4 or 5 manalo na either pro-DDS, Bongo, Bato, ganun-ganun, or medyo pwede mag-pro-DDS. I don't know, Ben, si Bro Jacket, ganun. Dahil going into the election, which is practically 1.5 months away, but Philip Salvador's numbers going up. Jimmy Bondoc had a double-digit increase. I saw the numbers kagabi. I was shown some of the numbers. Of the government, there will be a 5% decrease. May mga 5 to 15%. Tapos 5 to 15 naman yung dagdag sa administration. Mas ang strange dito, yung isang administration, tinanggal na si Aimee. Yung isang administration ay yung pamilya nag-all out support na kay Duterte. No? Because ang laki ng kita nila noong time ni Duterte. Duterte Garc. At hindi na dumagano sa campaign sorties, no? Si Camille. Hindi ko alam kung siya ay tatanggalin din. Parang in limbo siya at this point. Parang on her own na siya basically, di ba? Parang sumasama eh. Kaya baka mga 8 yung pumasok sa admin, tapos 2 independent, 10 yan, tapos yung 2 pagtatalunan. No, yung 2. Yun yung pinagtatalunan nila ni Bam, ni Camille, ni Abalos, ni Kiko. Binay. Si Binay, kasama sa 8 yan. You think pasok na si Anansi? You think she's sure na? Si Francis malayo na. Medyo Abalos mahirap din niya. Pero Philip Salvador is making some increase, Ako, pupusta ako, hindi siya mananalo. No, but Ronald, look at all of the surveys we have had on Senate. No one got it right. No one got the number 1 right. No one got, there were number 5 and 6 before na hindi nanalo. Kaya, di ba, there was a time you said na if ikaw si Ben Tulfo na hindi admin, walang resources, kahit number 5, 4, 6 ka, actually, you're not sure. You might end up number 13 or 14. That's what I'm saying. Okay, ganito na lang. For the sake of argument na lang, maybe we're looking at different numbers. But argue naman talaga for the sake of argument, kasi baka hindi klaro, akala ng tao baka planted lang to. For the sake of argument, do you think it will make sense for yung mga supporters ni Bam and Kiko and Heidi Mendoza, since 12 yung option mo, to also support, I don't know, Pacquiao, Erwin, Tito Soto, some of these other people, to make sure na wala ng chance si Bato, na wala ng chance si Aimee, na wala ng chance yung mga ibang medyo dodgy na pwede pa mag-Duterte, to make sure you have enough numbers and momentum in the next Congress. Well, ngayong tactically speaking, does that make sense? Strategic voting? Yeah, ngayong 1.5 months to go, at ngayon nagsimula na yung local election, dyan niya magdo-dominate yung special ops.
No? Dahil sila gagana yung relasyon ng gobyerno during the midterm na napakahalaga nila dun sa mga local candidates, lalo na sa mga incumbent. Diyan na sila maglalagay ng utos na, ito yung ating slate. Ito ay laglag na yan. Even yung mga members ng admin na hindi sila sigurado sa loyalty. Ngayon na yan, babagsakan na yan. No? Siyempre, ang dulo kasi niyan, sample ballots. No? Ang dulo niyan ay, pero yung special ops na sasabihan mo lang mga LGUs na, ito nang bobotoy. May ipit yung IRA nyo, may ipit yung APAC nyo, may ipit yung AX nyo, may ipit yung tupad nyo. Ito yung ating slate. No? Yung slate na yan, probably ay 10. Yung 2 sa 10 ay delikado. No? Sino yan? Sino yung si Pacquiao kasi nasa bandang dulo ngayon. Diba? So, si BB9 nandun din sa kasunod ni Pacquiao. Tapos may 2 ka na hindi sigurado. Yung 2 mo, medyo talo na yun. Francis at so 4. So basically 4 out. May 2 ka na hindi na practically admin. Tapos may 2 kang independent na halos sigurado na. Si Willie Revillame at si Ben Tulfo. So, ang battle will be the last 2. Yun yung bakbakan. So, if ikaw, what do you think about yung strategic voting na just to make sure na, okay, in theory, Bongo even being top 5 could be quite a statement considering the disadvantages and all. Hindi siya mag-number 1. Hindi siya mag-number 1, pero he could because of that 5 to 10%. But even top 5, I've talked to some people from the other side, sabi na even top 5 would be parang kunyari a show of force by the Dutertes. So basically, if your team Liwanag, would you rather vote for Erwin and Tito Soto and I don't know 3-4 others to make sure hindi top 5 si Bongo and at most only Bongo lang will make it from DDS? Do you think that strategic voting is masikmura ng mga kaibigan natin or dapat kayang sikmurahin? Because I know it's a difficult question. So, actually, interesting kasi 12 yung options mo Alam mo, habang umikot nga ako sa Mandaluyong kanina umaga, marami ako nakausap sa ating mga kababayan at napansin ko nga, marami sa kanila sinasabi nga na boboto nga nila yung mga top 6 na kaalyansa. Pero alam mo na ito kasama na si Kiko, kasama si Bob, pero iboboto nila, sisiguraduhin nga nila na mapasok yung mga alyansa. They specifically said that mga kaiba kakamping na nagsabi. Kasi mag-impeach sila kay Sara, tingin nila. Kasi galit talaga sila sa Duterte. Sa mga Duterte at sa mga nagawa ng Duterte. Gusto talaga nila kumbaga, statement yung gagawin nilang vote. Not necessarily because they like the candidates of the alyansa, but more because they dislike the PDP candidates so much, kailangan nila strategic voting. And that's actually smart that they do that. Sana mas marami gumawa. Kasi tinanong ko, makukompleto ba yung 12 mo sa Team Liwanag ni Richard? Hindi. Hindi mo makukompleto Tsaka historically, ang boto talaga ng mga Pinoy 8 ay mga 6. Kalahati lang. Historically, 6 to 8, 8 yung maximum. Hindi sila nagkukompleto ng 12. Hindi ako magugulat na halimbawa yung mga pink ay pipili lamang ng 4. Para mas strengthen yung kanilang 2. Yes. May mga ganun, single vote. Narinig ko na yun. Mga dual vote lang. Pero wag sana. I hope they support. Dahil ang tingin nila, yung mga Team Liwanag ni Richard, sobrang layo, nasa margin of error, na baka masayang yung boto. No, but you reinforce this 6, 7, 8 of Alyansa para pasok pa rin si Bam and Kiko, and you make sure hindi pasok yung kabila, Team Kadiliman, whatever. Parang liwanag sa dilim, laban sa kasamaan. Parang ganun. No, but honestly, Sir Ron, I've been saying about this, I think yung propensity to vote ng solid North, ng mga Ilocanos, again, sorry for sounding regionalized, but I'm very simplifying it, generalizing it. Again, I'll get into trouble for that. And let's say NCR, there's a higher propensity na pro-admin at centrist ang boboto kay Bam and Kiko kaysa DDS and some folks in Mindanao. Is that correct? Yes, pero hindi ako magugulat na yung ibang mga kandidato are negotiating with the Iglesia ni Cristo and Mindanao Black. Kurot-kurot lang din. May mga ganun sila. Dahil ang feeling kasi ng iba, amin na yung amin na yung Luzon tsaka NCR Which is not the case. I don't see it. Their numbers are like 18% in certain regions here. That's pathetic. Kaya yun ang calculation nila, which is a dangerous calculation,
baka mawala pa sa'yo yung large chunks ng NCR at saka ng Luzon kung titignan nila na lumalaro ka doon sa mga Duterte. No? Well, Bam Aquino was with Sherwin Gatchalian. Sherwin is known as one of the biggest backers of Sara, right? Tingnan mo yung mga donors and all. What does that say? What could that mean? Well, in-endorse din ni Cheesy Bam. No? So he's playing all sides lang. Balance out. Okay. Because it's about addition. Yeah. About addition. No? Ikaw lang naman ang subtraction sa kanila. Ako yung subtraction from one side that can give more from the other side to more than No, but seriously, you think that kurot-kurot will work? Let's get a little bit here, a little bit there, a little bit here. I doubt it. But I doubt it, exactly. That's why ba't mo ako sinisisi? Gusto ko lang kontrahin sila sa ang lapit ng laway natin, nagkukontrahan pa tayo. Tingnan mo, yung ginagawa ni Bang ngayon, tahimik siya about the ICC issue. Si Kiko, tahimik din about it. And I don't know, is that really contradicting their position or their principles? O kaya that's just strategic at this point? Baka ang tingin nga nila, huwag na nating antagonize. Sa kanila naman boboto yung mga pink eh. Even then, but if you're solid North Pro admin na anti-DDS, may inspire ka ba to vote for Bam or Kiko knowing that they're a little bit like on this ICC and impeachment issue? Oh, pero tayo lang naman ang nakaka-notice nun eh. No, yung mga karaniwan naman, hindi na nanonotice. Sinong strategies nila? Sinong strategies nila mga to? Wala. That's my point. Like, we're doing this for free. We're giving you good advice. I have access to a lot of the surveys that hindi pa publish. Baka calculation nila, yung karaniwan tao, hindi naman nanonotice yung ganong klase nuancing. Parang tayo nakaka-notice na, tahimik sila rito. Tahimik sila rito. No? Baka pero makalusot pa rin sila. Parang yung campaign nila ay very generic eh. Yung campaign nila, wala the basics, yeah. Wala controversial eh. Yeah, but if you think about it, is it working? Kasi they are the 13, 14 right now. Nandun sila sa linya. Sinasabi nila, kahit nalabas pa rin sila sa 12, kahit pa paano, may improvement by increments. Increment. Whether those increments will be enough going into May, is another thing. So what advice would you give in this case? Do you think they should keep with the same strategy of incremental increases? Kasi, one more month to go. Or but is it incremental increases? I saw some numbers bumaba. Actually, there's one that Bam is higher than Kiko. And one Kiko is higher than Bam. But both are not in top 12 anymore. No, Kiko and Bam were in the top 12. But no, Kiko was in SWS top 12. Nasa top 5 siya. Sino? Si Bam. That's Publicos. Yeah, that's exactly. Medyo, sorry, may standards kasi ako eh. May standards ako eh. SWS yung sabi ko. Mo ba dapat Bam and Kiko should go for the knockout punch and go all out, parang all or nothing to win it? You don't win by kasi points. Baka yung increment nila, wala mangyari dyan eh. Baka they're just tipping at the edge. Should they do nga by points? So, ito, konti na lang. Tiptoeing, sorry. Mananalo tayo. At least pag matalo, hindi yung, alam mo yung playing it safe just to win by points, kaysa yung go all out, pwede ikaw din yung ma-knockout. Ano tingin mo? Hindi, kaya hindi ako tumatakbo dahil suicide bomber ako. All out ka. Ayan na naman tayo sa Ronald. Pantoy, which side of history are you on? No? Yun yung sa akin eh. No, halimbawa, usapin ito na impunity. Hindi lang ito usapin ng crimes against humanity. You have to position yourself there. Ngayon, i-weaponize mo yan para madagdagan ka ng boto. Yan, para maganda. Yun yung sinasabi ko. Kaya, makaiba yung aking calculation kesa sa calculation nila. Right. Calculation nila, baka may 1 million votes sa election ni Cristo. Baka may... Right. Baka mawala. By doing this, baka mawala to. Ito, net loss versus net gain. Yeah. Eh, ako naman, I would rather lose na taking the right stand than playing safe and then losing also. Yeah, yun yung worst. Ako sa team Liwanag? Kaya hindi ako... Basta ako team Trump. Gusto ko yung calculation ni Trump. Hindi ko pa rin maintindihan. Actually, hindi ko masabi kung mas maganda yung calculation ni Trump or yung calculation ng mga kaibigan. Sa mga apo ko, bumusisyon ako dito sa ICC. Bumusisyon ako
ako dito sa impeachment. Pumosisyon ako dito sa impunity. Kasi di ko yung paliwanag, manalo o hindi. No? Kasi di ba, tignan mo si ano pala, nung sa issue ng impeachment ni Sara, tahimik na. Dating doon kay ICC, tahimik pa rin. Hindi nga people's issues. Hindi siya tahimik. Nagsalita siya. Dito people's issues. Oo, na neutral nga. Okay. Kasi hindi ito yung importante. Okay. Bago may mas magalit sa atin, let's make it even worse. So, meron tayo isa pang problema. Party list. Ang hindi maganda, yung numbers ng vote. Akbayan baka isa daw, si Chel, may chance. Mamamayan liberal, medyo malabo. Now, remember, you can only vote for one party list. Do you think that there should be a strategic conversation among Team Liwanag supporters na more of you should come out and make sure you spread it properly between both ML and Akbayan para at least Chel and Leila and maybe Percy and all get through? Baka mahirap. Mahirap, di ba? Because of the nature of the party list. Hindi mo alam yung 2% until the final vote is counted. Right. So mahirap yung sabi, oy, hati-hati tayo rito. Hindi mo nga sigurado eh. Kung nakuha mo na yung 2%. No? Ikalawa, isang boto lang yung pag mo eh. You will be fighting against each other. Yun yung weakness ng party list system natin. Magkaka-cannibalize kayo. Tapos yung pag mo, tapos yung dominant sa party list na pinapasok na lahat ay yung mga contractors, no, yung mga warlords, no, yung mga actually bawal dapat yun eh. Yung gagamitin mo yung pangalan ng program ng gobyerno. Yes, pangalan ng party list mo, halimbawa for fees, no, etc. Bawal yun eh. May president na yan eh. Yung kay yung MAD, no? Yung mamamayan laban sa droga, something ni sino ba yung artista sa Ormoc? Si Rico Gomez. Disqualify siya eh. Dahil nga, hindi mo pwedeng gamitin. Ba't ginagamit ka ngayon? Paano nakalusot? Dapat may magsampa ng kaso. Kung hindi mo sabihin COMELEC, can I just say na hindi yan pwede? Autopropio, hindi. Dapat may magsampa ng kaso. Dahil ministerial yung COMELEC, dapat may magsampa ng kaso na i-disqualify ito. Dahil ginagamit... Si Guanzon, di ba, na-disqualify? Program ng gobyerno. Si Guanzon, di ba, si Guanzon na-disqualify? Parang ayaw mag-comment pag Guanzon ang tanong, Sir Ron. Takot ka ba sa kanya? Hindi, mababa yung self-esteem mo. Mas level ni Haydari. Ayan na naman tayo eh. Level ni Haydari. Grabe nakita mo, nag-back and forth kami. Kasi sabi ko, Team Kipoloy. Jokingly, nagalit. Mga kalaban ni... What doesn't destroy him will strengthen him. Yun. Dumadami naman engagement. Ako sa pag-strengthen niya. Imagine mo kung makikipag-away siya tapos hindi siya na-test sa mga banat ko sa kanya. Parang stab me in the front, parang sanay ka for stab in the back. We're going to the last part, but this is the most important part. Ay, sabihin yung mga nauna, hindi importante.